Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan natin itong naging commentary ni Kato Ning. Isa-isa na yung mga taong naglalabasan sa mga bibigay ng mga reaction, nagbibigay ng kanilang mga comments doon sa manifestong ginawa ng mga Coalition of Concerned Citizen. Kahapon, even before tayo pumunta dito sa ating doon po sa mga nakasama natin na nakanood ng live ni Atty. Dibayan. One of the things na hindi ko makakalimutang nabanggit ni Atty. Dibayan is parang kasi dumaan yung asawa ni Kato Ning dito, no? So may nabanggit si Kato Ning na salita. So inexplain ni Atty. Dibayan kung bakit yun yung hindi naman niya na-explain, pero may na-mention niya nung halos bagito pa lang na journalist itong si Kato Ning. Okay, parang nakatikim din ng simpleng pambubuli ito si Kato Ning ng mga tulfo. And may ginamit na salita ang mga tulfo na tumatak kay Kato Ning. Okay. So later on, maririnig natin yun sa kanya. Anyway, this is not the first time na nagbigay ng commentary video si Kato Ning patungkol dito kay Aidel. Okay. Isa sa mga hindi natin makakalimutang nabanggit din ni Kato Ning sa isa sa mga naging commentary video niya na para kay Aidel, bawal daw ang umiling. Pero siya pwede. Isa yan sa mga binigyan highlight ni Kato Ning sa mga previous niyang commentary. Now, pakinggan natin to si Kato Ning na doon sa mga naabutan ko na video, halimbawa yung kahapon kay Atty. Dibayan, yung nahagip ko doon, Gina G, si Kato Ning. So hindi ko alam kung may galit ba siya kay Aidel or what. Kasi despite of what he's doing to other people, namamayagpag si Raffy Tulfo, no? Anyway, tara, pakinggan natin si Kato Ning. Naalala niyo po nung isang araw ay atin pong binanggit ang tungkol po sa isang survey, ano? Ito po ay survey ng Pulse Asia. Ayan. Ang nag-survey po ang Pulse Asia at natawa pa nga tayo. Sabi nga natin sa mga taga Pulse Asia, ano ba naman Pulse Asia? Nag-survey kayo nung March 6 to 10, 2024 para sa 2028 presidential election. Ang totoo po nun, kaya nakakatawa yun, isip-isipin nyo, meron na palang nagsasurvey ngayon ng eleksyon, ng para sa eleksyon, 4 years from now. Ni hindi pa nga nakaka-eksaktong 4 na taon, hindi pa nga nakaka-eksaktong 2 taon yung nakaupong presidente for a 6-year term, meron nang nagsasurvey. Yun po ang nakakatawa doon. Pero, okay, be that as it may, basahin natin ang resulta po ng survey, and dito po kung makikita po ninyo, Raffy Tulfo 30. Alam mo, palakihin natin tong survey na to. Itong tinitingnan ni Kato Ning. Dito sa class, itong class side na to, imagine niyo, ang dami-daming nasa middle class ang ayaw na ayaw kay Raffy Tulfo, pero iba yung nagre-reflect. Pwede ako maniwala sa E. Pero dito sa sa ABC, 'di ba? Talaga ba? 'Di ba? Nakakataas ng kilay, sobra. Oh, 36? Imagine niyo guys, no? Yung mga try lang natin i-analyze. Yung mga pinapahiya ni Raffy Tulfo diyan sa loob ng Senado, ito po yung mga ABC. Okay? Mga matataas na mga empleyado ng gobyerno yung mga yan. Siyempre, kung paano nakikita ng ABC class, lalo na yung mga nanonood sa Senate, do you really think ABC class would want him to be a president? Diba? I highly doubt this. I highly doubt this. Dito na lang, no, sa community natin, sa Kabatas, Kayubi, Kabugera,
mga katambay, no? Sa community ni Teacher Mark. Actually, nagko-crossover na lang tayo. Hindi naman tayo halos nagkakaiba. Pare-pareho lang din naman di ba? Which is, by the way, shoutout of course kay Ma'am Jewel Santos, kay Living the Dream, kay Panyero, Kaayo, Teacher Mark, Atty. Bayan, Atty. Claire, and paunti-unti mag-shoutout tayo. Kaya nga tanungin ko guys, do you really think Class ABC wants Raffy Tulfo to become a president? Diba? Diyan pa lang talaga, okay. That's weird. 5%, Sara Duterte 34%. That is statistical tayo. Pareho po silang number 1 dyan kung tutuusin, because there is what we call plus and minus 2 yata na statistical margin of error. Na error, margin of error, ano? 35-34. So parang tie po sila, statistically tied, okay? Ngayon po mga kababayan, nakakatawa man po yan na meron pong survey, meron pong isang mama na nagsabi na, "Oy, wag niyo na ako isama diyan. Wag niyo na ako isama diyan sa survey na yan. Ako'y nakikiusap." Sabi niya, "Wag niyo na ako isama diyan." So, ang ibig niya sabihin, wala siyang interest na Katunying, sige nga, ito matanong. I don't know if you're gonna be watching this video, pero let me ask you this. For him to say this, 'di ba? I-search mo lang. Kahit ngayon gawin natin. I-search natin. Wait Tupad. Raffy Tulfo. Ang taong walang magiging interes. Ang tao na hindi magkakaroon ng interes sa 2028, hindi yan epal sa mga ganito. Bakit kailangan mo magpa-epal sa tupad? Unang-una sa lahat, ang naka-mandate kay Raffy Tulfo bilang senador, gumawa ng mga batas. Hindi yung magpalapad ng papel sa mga tupad. What is the purpose of this? Diba? And again, to be fair, it's not only Raffy Tulfo who's doing this. Those people who have plans for re-election run. Tupad payout. Same people, magkaiba to, tupad payout. Diba? Sige nga. Kung ikaw tatanungin ko, Katunying, ikaw ba sa sarili mo naniniwala ka dyan? Ultimo yung kapatid niya ni si Ben Tulfo, pinasaringan na sila. Halos buong pamilya nila. Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, Wanda Tulfo. Diba? Tingnan mo to. Tupad payout. Sige nga. Ito ba yung tipo ng mga tao na hindi magkakaroon ng plano tumakbo for a re-election, either the same position or a different position? Diba? Balikan natin to si Katunying. Magtumakbo sa pagkapangulo. Hindi po ba? That's admirable. That's admirable. But of course, mga kababayan, ang totoo nun, marami na po tayo narinig na politiko na una, pag tinanong mo, hindi ako tatakbo. Pangalawa, pag sinabi mo, hindi, wala sa isip ko yan. Hindi, may nagsabi, hindi, tagaan mo sa bato. May nagsabi, hindi, tatalon ako sa aeroplano. Pagka politiko po nagsabi nun, hindi naman tayo masyadong naniniwala. Meron pa nga isang politiko nagsabi na mapapasagasa ako sa tren. Meron pa nga politiko na nagsabi na sasakay ako sa jet ski. Di ba? Ganun po talaga yung mga politiko. Somehow, bagamat ayaw naman po natin na maging cynical pagka po nagsasalita ang mga politiko sa atin sa Pilipinas,
medyo hindi na po tayo masyadong, hindi tayo siguro 100% naniniwala. Pero meron tayong damdamin na gusto nating maniwala, pero may pagkakataon parang ayaw din nating maniwala. So, yun po dahil sa style ng ating Philippine politics, that you can say one thing today and you do another thing tomorrow. Ano po? Yeah, alam mo, sa totoo lang, para sa atin, we don't even need to talk about that anymore because kabisado na natin ng mga estilo ng mga politiko eh. Diba? The power, here's the thing, no, itong panahon na to, itong administrasyon na to, itong Congress na ito, dito gamit na gamit ang social media. Sa panahon ni PRRD, ni Pinoy, and so on and so forth ng mga presidente before kay PBBM. Hindi po natin nagagamit ang power ng social media. But right now, marami na tayo na nabibigyan ng kumbaga maraming tao na nagsasalita. Okay? Kahit isang tao lang yan, but there are people who think the same way, who agree with that person, whatever this person is saying. Like halimbawa ngayon, kay Katunying, di ba? May mga bagay dyan na sinasabi niya, which we fully agree, di ba? Yun yung power ng social media. Yun yung maganda. Nagkakaroon tayo ng mga diskurso. Iba yung sasabihin mo ngayon at iba naman ang gagawin mo kinabukasan. Hindi po katakataka yun, especially in Philippine politics, because pati nga sa pagkakaibigan at pag-aaway ay wala pong permanente dito po sa politika ng bansa natin. Meron nga pong kasabihan na in Philippine politics, there are no permanent friends nor enemies. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Agree. Kaya huwag na tayo magulat kung iba dyan biglang maging magkaalyado. Diba? Later on, pag-uusapan natin yung naging reaction dito. Comment ni Banet Bay. Diba? Kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. That is Philippine politics. Ano po? Sabi po ni Senator Rapi Tulfo, please, huwag yun nang isama pangalan ko dyan. Para something to that effect. Ano? Wow. Sabi po, wow. Wow. Alam mo, hindi ko alam kung ito si Katunying nagiging sarcastic lang. Wow. Pero mag-iiba yung timpla na ito later on. Ganun lang yun. Anyway, eto po, mga kababayan. Apparently, nagprograma po siya sa kanyang radio, meron po siyang radio show, at ito po ay pinick up naman ng isang online tingnan nga natin, ito ba yan? Teka po doon. Merong isang online news website. Ang pangalan po nung news website na ito ay ito, Global Daily Mirror. Alam mo, natutuwa ako dito sa Global Daily Mirror. Ang mga taga Global Daily Mirror, magandang araw po sa inyo. Ginupit ko lang ipopost ko lang yung isang news article that I saw in your Facebook page, and dito po. Ang sabi po ni Idol, mga kababayan, ito. Ang title po ng article, Tulfo to Bashers. Sabi daw po ni Tulfo sa kanyang mga bashers, you cannot break me. Ganun naman sana. Tama din naman yun, di ba? Sino ba naman, kapag ikaw ay isang opisyal ng gobyerno. Feeling tuloy ni Rafi Tulfo, the reason why we're making commentary videos about his wrongdoing is actually to break him. Hindi po. In the first place, even before you expose yourself as such, you're already broken. You're already a broken person. Diba? Based na lang din po dyan sa mga sinasabi nyo sa mga interviews ninyo. Okay? Based na lang din dyan sa mga shinare nyo publicly sa mga public domain. How can you break a broken person? Have you not realized that? How can you break a broken person? Let me ask you that. Can someone ask me
Especially those people na nag-aral ng psychology. Oh, how can you break a broken person? Sa mga kwento ni Raffy Tulfo about sa kanyang childhood, sa relasyon niya sa mga kapatid niya, hindi ka pa ba broken nun? Alam nyo, sa society natin, one thing that I learned about when I was studying in college, tayo daw, as a person, in our society, we play many different roles. Like say, for example, ako, okay, I'm a student, I'm a daughter, I'm a sister, I'm an aunt, I'm a friend, I'm a colleague, I'm a fellow law student, I'm someone who's sitting here talking to you, making commentaries. Diba? So marami po ako nagiging function. Marami po ako nagiging function. Just like any one of us. Not every day we perfectly act as we are, as people or the society expect us to be. Diba? Pag kami nagkaroon ng sagutan ng mga magulang ko, then I become dysfunction. Pag kami nagkaroon ng sagutan ng mga kapatid ko, hindi kami nag-uusap, and we opt to be quiet and distant, then nagiging dysfunctional kaming pareho. You can never claim something like that. You cannot break me. You are as it is a broken person, Raffy Tulfo. Alam mo yung isang evidence dyan? Kung ano? The mere fact that you cannot admit your wrongdoing, the mere fact that you cannot even apologize for the wrongdoings that the society itself see it, then there's something wrong with you already. Diba? Nag-agree ba kayo? Anong matatawag mo sa tao na hindi niya nakikita ang pagkakamali niya when the entire society see it? Yung bulto ba ng tao ang may pagkakamali na nakikita nilang mali? Yung verbal abuses na ginagawa ni Raffy Tulfo? Sa loob man o sa labas ng Senado? Diba? Oh, kayo natanungin ko, guys. How can you break a broken person? Ulitin ko, pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, you are a public servant, talagang you will be exposed to criticisms or bashing. Tawagin na nating bashing. Bakit po? Kaya public official ka. And for that matter, ikaw ay practically, you are owned by the public. Bakit? Bakit nga? Ang tawag nga sa iyo ay servant. Public servant. Ikaw ay nagsisilbi sa bayan. And to expound on this, meron pong, ito sulat niyo po sa inyo pong, baka meron kayong panulat dyan. Basahin niyo po ang ating pong konstitusyon. Ang ating pong konstitusyon ay marami pong kanyan maraming mga kapitulo yan Ang tawag po diyan mga articles, ano? Tingnan niyo po yung Article 11. Ang Article 11 po ng Constitution natin is about accountability. Sa Article 11 po, pumunta po kayo sa Section 1 o yung Paragraph 1, ay nakalagay po yung ganito. Maaari pong may pagkakamali ako sa bibigkasin ko, pero konti lang po naman ito. Ang nakalagay po doon, public office is a public trust. Ito yung ito yung nasaktuhan ko kay Attorney Libayan kagabi. Sabi ko nga kay Attorney Libayan, sa live ni Attorney Libayan. Maniwala kayo guys sa hindi. Maraming beses namin ginamit. No? O ako na lang. Initially yung sa akin. Maraming beses kong ginamit yung Article 11. Okay?
Sinuggest ko rin yan kay Attorney Libayan. Gamitin natin yung Article 11. Kasi bilang isa kang public servant, hindi ka excuse na pag lumabas ka sa halls, no, ng Senate, hindi ka na nasasaklaw ng Article 11. Public office is public trust. Diba? I'm not gonna go into details, but maybe in the future, kung mare-recall nyo to, maybe we're gonna talk about that. But for now, no, just so you know, we've already used this with Raffy Tulfo. Ibig sabihin po ng public office, yung tungkulin. Public office, yung tungkulin, public office is a public trust. Ang tungkulin sa gobyerno ay tiwala ng tao. Eto guys, no. Doon nga sa live ni Attorney Libayan, hindi ko alam kung na-cover niya to or nila Kayo, nila tawag dito, nila Teacher Mark. Okay? Para kay Raffy Tulfo, the way he understand things, pag pumunta na siya ng RTIA, he's not anymore functioning as a senator. Yun yung basa ko sa gusto niyang ipahiwatig. Kaya pag nag-react ka sa kanya, once na lumabas na siya dun sa kanyang lungga sa Senado, pag nag-react ka sa kanya, yung gagawin niya outside of Senate, pwede kanya ng kasuhan. Diba? Pero ito rin yung tanong ko. Bakit mo ginagamit ang opisina mo diyan sa trabaho mo sa RTIA? Bakit mo ginagamit ang pagiging senador mo pag nandiyan ka rin sa RTIA? Oh. Ilang beses na ba na dinala mo ang issue ng RTIA papunta sa Senado? Sasabihin mo in aid of legislation. May na-amend ka bang batas? May na-propose ka bang batas? O bill, rather? Patungkol dyan sa mga pinagagawa mo? So parang lumalabas, untouchable si Raffy Tulfo. He can say whatever he wants to say pag nakaupo na siya dun sa silya niya dyan sa RTIA. Pero pag nagkomento ka, nagbigay ka ng opinion mo tungkol sa mga pinagagawa niya dyan sa RTIA bilang di umano broadcaster or journalist, wala na sa kanya yung pagiging senador niya. Kumbaga, excuse me, parang lumalabas tuloy na isa na siyang civilian pag nandiyan na siya sa loob ng RTIA. Which is, pakinggan mo, Idol, itong sinasabi ni Kato Nying. Kung ayaw mo maniwala sa amin, kung ayaw mo makinig sa amin, baka makikinig ka na ngayon kay Kato Nying. Public officers and employees, ang mga opisyal ng gobyerno at mga empleyado, pakinggan po niyo to, pansinin po ninyo to, must at all times, sa lahat ng pagkakataon, be accountable to the people. Sa lahat ng oras, hindi sinabing pag nasa session hall lang, hindi sinabing pagka nakabarong lang at nasa opisina lang, hindi sinabing kapag may session lang, hindi sinabing kapag ka nasa labas na, hindi na siya sakop ng accountability. Ang sabi po doon, mga kababayan, public officials or officers and employees must at all times, sa lahat ng oras, be accountable to the people. Yan po ang sagutin ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno. Ito naman tanong ko sa iyo, Kato Nying. Ito, I'd never ask Attorney Libayan as a lawyer, not even Attorney Claire, not even any of my professor. What if this public official violated that article?
'Diba? What if? Can we file a complaint sa ombudsman for violating Article 11? 'Di ba? Hindi pa nga sinagasaan dito ni Katunying yung conflict of interest. Nasa Article 11 pa lang tayo as public trust. Ay public office sa public trust. Wala pa tayo dun sa dinidiscuss ni Secretary Paras at saka ni Attorney Claire. Nananagot po siya. Kaya yung isang tao na pinasok-pasok mo ang gobyerno, hindi ka dapat na magulat pag ikaw ay pinuna. Hindi ka dapat magulat na ikaw ay sitahin. Pero ang paninita o ang pamumuna, dapat naman may batayan. Ano po? Hindi naman natin dapat na porkit opisyal ng gobyerno, gagawa natin ng kwento. Hindi po ganun, mga kababayan. Kapag opisyal ng gobyerno, meron tayong agree naman tayo dyan. Agree naman tayo dyan, Katunying. Tayo kung ano lang nakikita natin sa mga public domain. No? Agree tayo dyan. Ako, I don't even support that as well. Not unless may mga tao na mismo sila nagsisplice ng mga videos namin at gagamitin yun as a material. No? pupuna sa sinabi niya, sa ginawa niya, sa deklarasyon niya, sa loob o labas ng kanyang opisina, hindi po siya dapat magtaka doon. Dahil at all times, parang gusto natin mag-suggest, Katunying, pwede ba magkaroon ng part 2 with Attorney Libayan? Magkaroon ka ng interview in relation to public officials who are violating Article 11. he must be accountable to the people. Kaya hindi po magaan na bagay, hindi po madali para sa isang tao na pumasok ka sa gobyerno. At hindi pwede sa gobyerno, sa taong gobyerno, ang onion skinned o balat sibuyas. Na napuna mo lang, nagtatatarang na dyan. Uulitin ko, dapat ang pagpuna natin sa mga tao ng gobyerno ay laging may batayan. Hindi para lang punahin sila. Ano po, hindi lang. Sapagkat unfair naman sa kanila yon. Yeah. Halimbawa, tao ng gobyerno. Ito ang sasakyan niya. Ito. May mga nagko-comment sa atin. Diba? Pakita lang natin, no? Yung tungkol sa kumakalat na video about kay tawag dito, kay di umano binastos ni PBBM si VP Sara, which is deliberate ang pagkakagawa doon na mali. No, mali. Punta tayo sa TikTok ko na lang. Ito. Nagko-comment kasi yung mga tao na ano. Yes, ito, tingnan nyo yung update, uploaded video na to. 1 day ago. Ito yung video na kumakalat na kinawawa daw si VP Sara. Okay guys, actually may kumakalat ng mga ganyang kumakalat yung video na so, obviously, marami pong mga nakukuha. Itong dalawang nag-comment, hindi sila na nga lang dalawang comment, hindi pa nila pinanood ng ng buo. Pero pinakita ko rito yung buong video. No. Nakakala nila ay totoo ngang nabastos ni PBBM itong si VP Sara. So, buti na lang familiar ako doon kahit paano nasabi ko ay hindi to tama. No.
obvious na ito ay na-splice, hindi po ganito yung tunay na nangyari dyan. So, ito po yung tunay na nangyari. Ayan o. Tapos, si VP Sara, tumakbo na lang papunta sa may harapan. Ayan o. Okay pa sila dito ni FL Lisa. Eh. Nag-uusap pa nga sila eh. Oh. Diba? Yan yung tunay na nangyari. We're so divided. Diba? Sa tingin nyo. Siyempre, ECP, mga DDS. Paano kung hindi mga BM? Pero bakit ngayon tayo na gumagawa ng ganyan? Diba? Gagawa sila ng video, tapos splice nila. Tapos palalabasin nila na masama si PBBM. Pero bakit ngayon tayo na gumagawa ng ganyan? Tayong mga bumoto at sumuporta dito sa dalawa. Kung mapapala nyo na pinagmukhaan yung kawawa dyan si VP Sara at pinagmukhaan yung masama si PBBM. Hindi nyo ba napapansin? Na marami na nga umaatake kay VP Sara. Tapos gagawa pa ng mga ganitong senaryo. Sino ba ang unang iisipin na gumawa niyan? Sa tingin nyo? Siyempre, iisipin mga DDS. Paano kung hindi mga DDS ang gumawa niyan? Paano kung mga taga-ibang kubol? Napakadali, no? Napakadaling gumawa ng mga ganyang video. Palabasin na DDS ang gumawa. Para lalo mag-away ang mga DDS at ang mga loyalista. You know guys, as it is, we are so divided. Diba? We're very divided. Mga issue na lumalabas ngayon kay PBBM, mga issue na ginagawa ng mga kalaban ni VP Sara dahil sa propaganda. Sa totoo lang, we should watch our back kasi we don't know anymore kung sino yung mga kaaway natin. Hindi na nga natin alam kung sino mga kampi natin. Oh, very recent lang. Anyway, so basically yun lang yun. So, balik tayo kay Katunying. So, yes. Ako, I don't support that shit, you know? Niya ay kulay pula ang plaka. Ginamit niya yon. Tapos, saan niya ginamit? Sa pambububae. Halimbawa, yung sasakyan niya, ipinarada niya sa classmate diyan sa Quezon Avenue. O yung pa ginamit niya sa sasakyan, napicturean siya doon. Pino na siya. Ba't niya ginagamit ang sasakyan ng gobyerno sa pambububae niya? Pambububae. Unang-una, yung pambububae niya, that's questionable eh. Dapat that's unethical per se. Pero lalo na, ang ginamit pa niya sa sasakyan ng gobyerno, nakakulay pula. O hindi ba dapat nating punahin yon? Hindi tayo dapat magsawalang kibo doon. Pero kung pupunahin natin siya dahil lang sa hilatsa ng kanyang pagmumuka, foul naman yon. Hindi naman natin dapat gawin sa isang opisyal ng gobyerno yun. Bakit ba tayo nakarating doon? Ang sabi po ni Senator Raffy Tulfo sa kanya pong palatuntunan, you cannot break me. Hindi nyo ako pwedeng biyakin. Sabi siguro ni Senator Raffy Tulfo, I am the one who can break you. Siguro yun ang gusto niya sabihin eh. Sapagkat yun ang kaya niyang gawin eh. Ginagawa niya lagi yun eh. Nako po, Katunying, baka maka-receive ka ng love letter niyan. Yan pa naman si Idel. Sabi nga ni Attorney Trixie tungkol sa copyright infringement, they are notorious. Diba? Pwede silang gumamit ng video ng ibang tao, pero yung video nila for the sake of commentary, educational, or discussion, bawal gamitin ng video nila.
sa Senado, di ba? Napapanood niyo naman. Yeah. Siya ang nambe-break. Pero sabi niya, you cannot break me. Nakita niyo po yung second paragraph. That is a promise. Pangako ko yan. Sabi nga dun sa general's view, naka-strike free na raw si Idol. So, hindi pa natin napapanood yun. Sabi niya po diyan sa kanyang palatuntunan, mga kababayan. Yan ang... Pero si Secretary Paras, actually, may hamon na. Nasa ano niya eh. Ayan, no? Isa sa aabangan natin. Ang hamon kay Raffy Tulfo. Sa 13 pa yan nilalabas, 11 pa lang naman tayo. Balik tayo kay Katunin. Idol. Idol talaga si Senator Raffy Tulfo. Hindi po ba, mga kababayan? Sino ba naman ang hindi hahanga sa kanya? Oo, pinip tayo lahat. Siya ang pinakamatatag. Ngayon, ano pa yung sinabi niya, mga kababayan? Ayon po sa article na to, po, Tulfo lamented, ito nga sinabi ko sa inyo, nagmamaktol siya, nalulungkot siya o sumasama loob niya, lamented, he has been the target of fake news. Sabi po ni Senator Tulfo, ayon sa article, siya daw po ay punterya ng fake news. Okay guys, tatanungin ko kayo. Ewan ko sa iba, no? Ako may mga nakikita rin naman talaga ako. In all honesty. May mga nakikita rin naman ako, lalo-lalo na sa TikTok. And I do not support that. Kritiko tayo ni Raffy Tulfo, but I do not support fake information or news about him. Okay? If Raffy Tulfo is referring sa atin, no? Anong if-fake news niya sa atin, knowing that lahat ng binibigyan natin ng commentary, base na rin mismo sa mga gawain niya. Which is yung mga material na ginagamit natin is publicly available, like halimbawa sa mga Senate hearing, some of us making commentary about his actions towards dun sa kanyang programa, 'di ba? Hindi naman tayo lahat pare-pareho ang nagiging content. Okay? Halimbawa ako, most of my content about Raffy Tulfo is yung mga ginagawa niya sa Senado. Some are doing yung mga komentary. Halimbawa, si Mang Rene. Okay? Si Mang Rene. Madalas, karamihan ng nade-discover natin dito is nagagaling sa discovery ni Mang Rene. Yung mga tao na meron din same thought about kay Raffy Tulfo. Oh. Si Kaayu, ano ba ang mainly discussion niya? Yung mga arguments, no? Na inaano ni Raffy Tulfo sa kanyang either programa or sa Senado. Teacher Mark, iba-iba rin. Si Miss R, iba-iba rin. 'Di ba? Sila Paco, si Attorney Claire, si Direk Freddy. Iba-iba yung ano natin. Pero yung mga materials natin, lahat publicly available. So kung tayo ang pinupuntirya dito ni Raffy Tulfo tungkol dyan sa pagpapakalat di umano ng fake news, then hindi tayo yung taong sinasabi niya dyan. Kasi kahit siya mismo, hindi niya kayang i-debunk yun. Bakit? Kasi ikaw yun eh. Ikaw yung nasa picture, ikaw yung nagsalita sa article, ikaw ang nasa video. Ikaw lahat yun. Wala kaming inalter doon. Ang ine-emphasize lang nating lahat dito is ano yung mali sa ginawa ni Raffy Tulfo. Diba? And various attacks. Siya daw po ay biktima ng target ng mga fake news. Dito ako natatawa eh. Diba? Sa totoo lang, the best course of action dapat ni Raffy Tulfo is not to whine like this. Kung gusto niyang i-debunk tayo, siya directly ang mag-debunk sa atin. Unang-una siya yung topic natin eh. Diba? O ito na lang. Halimbawa na lang sa mga videos ni Attorney Claire about sa conflict of interest.
Diba? Tama ba yung ginagawa ni Raffy Tulfo? Kung dati, 2 days ka nasa RTIA, ngayon, kalahati ng araw mo nasa Senado ka, kalahati ng araw mo nasa RTIA ka. Tama ba yun? Are you not aware na ikaw ay nagva-violate ng isang batas sa ginagawa mo? Kasi hindi lang naman ikaw naging journalist na naging ano eh. Hindi lang ikaw ang journalist na naging politiko. Andyan si Kabayan Noli de Castro. Oh, si Ted Filon. Naging politiko din yan. Pero during his time as a politician, nawala siya sa mainstream. Same goes with Kabayan Noli de Castro, knowing that he is a vice president at that time. Medyo hindi ganun kabigat ang kanyang Plus the fact na ang programa niyang TV Patrol is after his office hours, no? As the vice president. Pero hindi niya ginagawa. Bakit? Diba? Because of conflict of interest. Sa tingin nyo, hindi pwedeng sampahan ng reklamo sa ombudsman niya si Raffy Tulfo sa ginagawa niya? Meron yan. Meron at merong gagawa niyan. Ang tanong, sino ang gagawa niyan? Diba? Paano na lang? Paano na lang? Itong mga members ng coalition ng concerned citizen mag-file ng reklamo sa ombudsman kay Raffy Tulfo in relation dyan sa conflict of interest na yan. Imagine mo, ilan ang complainant mo? Ilan ang magiging complainant mo? May magagawa ka? Bibit-bitin mo ulit yung issue mo sa social media, hihingi ka ng simpatya sa tao? Magpapaka-sad boy effect ka? Gaya ng ginagawa mo rito? Wala naman fake news nun eh. Bakit? Eto na lang guys, natanungin ko kayo. Yung sinabi ba sa manifesto, fake news na tinawag ng duwag itong si PFC Canlog? Hindi naman, di ba? Totoo naman yan eh. Totoo naman na sinabi niya yun eh. Nabigyan ba ng tamang hustisya si PFC Canlog sa pamamahiyang ginawa sa kanya ni Aiden? Ano yan? Excuse na naman niya na nagbibiro lang siya? You cannot hindi sa lahat, gaya nga rin sinabi ko sa previous video ko, hindi sa lahat ng oras ang joke ay nakakatawa. Diba? Ano kayang fake news yung tinutukoy niya, Hindi rin natin alam. And various attacks. At siya daw po inaatake o tinutuligsa. Bakit daw po? Because of his inclusion in the polls. Dahil daw po sa pagkakasama sa kanya sa survey. Basahin nga natin ng buo yung keynote ng Global Daily Mirror. Ang sabi po niya, ganito. Ngayon, kung ano-anong mga istoryang lumalabas against me. Medyo skip natin to guys. Ano kaya yung fake news na sinasabi niya? Ito kaya yung interview ni Attorney Libayan dun sa kanyang asawa? At take note, napanood din niya yung yung kay... Saka dun sa kanyang... So, napanood din pala yan ni Katunying at saka ni napanood din pala ni isa pala si Katunying doon sa libu-libong nakanood. Paano kaya Katunying kung ikaw mismo ang mag-interview doon kay Grandy at saka kay Ma'am Julie Lico? Diba? Anak, hindi naman siguro fake news yun dahil mga totoong tao naman yun, Kasi sinasabi ng asawa ni Senator Raffy Tulfo, merong obligasyon si Senator, basta yun na yun. Hindi naman siguro fake news yun dahil may nagsasalita. Ang pangalawa, ewan ko lang, napanood nyo ba yung ikinukwento nitong si former Congressman Jing Paras? Na noong sometime in 2020, Pangulo pa po si... shout out sa iyo, Secretary Paras. Napanood ka rin pala ni Katunying. Just go. Presidente Duterte nito,
meron pong interview. Maaaring may nagsumbong yata kay Senator Raffy Tulfo na babae na hindi po parang tinatalikuran ba ng isang sundalo ang kanyang pananagutan dun sa bus. So tinawagan po niya yung pinadala po sa akin video. Hindi ko alam totoo ba ito. Ngayon yung pong video na yon, 2020 pa naman yan. Tinawagan ni Senator Raffy Tulfo yung sundalo, sabi po ng sundalo, mamaya na lang po sir. Dahil meron lang silang misyon, no? Nasa operation yata sila. Siguro nabusit si Senator Raffy Tulfo during that time, hindi pa naman siya senador. Tinawag niya sa kung ano-anong description yung lalaki, yung sundalo. And sabi niya, duwag ka. Tapos sundalo ka, baka duwag ka, iwanan mo rin yung mga kasama mo diyan, mga ganon. Ang totoo na pag pinakinggan niyo po yung video, at sana hindi yung totoo, sana AI na lang yon. Sasabihin mo na anong klaseng tao ba si Senator Raffy Tulfo? Nagpapaliwanag nga yung sundalo na hindi siya masasagot. Hindi siya makapagpapaliwanag sapagkat nandun siya sa isang mission. Tapos, days after, na-interview po ni noon ay broadcaster Raffy Tulfo, ang tagapagsalita ng Armed Forces, si Dem Sagala, Colonel Sagala, at sinabi po ni Colonel Sagala na yung lalaki na yung sundalo na tinawag-tawag ni Senator Raffy Tulfo na duwag, namatay sa engkwentro o sa operasyon na kanilang ginawa. Yung siguro sinasabi ni Senator Raffy Tulfo na fake news. Fake news ba yun? Nagulat ako. Nabuhay bigla yung issue na yun eh. Eto nga. Paano naging fake news yun? Siya lang naman nagsasalita ron. Wala naman ibang tao nagagawa ng kahit anong storya doon maliban sa kanya. Diba? Siya yung nagsasalita ng paano yung naging fake news. Yun yung pinakamalaking tanong ko, tapos na-splice pa daw. Oh my God. Kaya sabi ko, maling PR move to ni Raffy Tulfo nung nagsalita pa siya. Ginawa niya lang mas worse yung scenario niya. 2020 pa pala yun. Apparently, kung baka ang tinutukoy ni Senator Raffy Tulfo na fake news, kung kasama yun sa binabanggit niya, meron po kasi lumalabas na... Yeah, it was about that, Katunying. It was about that. Because yung manifesto talked about yung tungkol dun sa video na yun. Diba? Na balita na naglabas ng manifesto ang mga sundalo at humingi sila ng they were condemning o sumasama ang loob nila sa paglapastangan di umano na ni Senator Raffy Tulfo dun sa isang sundalo na hindi pa naman niya naririnig yung buong kwento kung ano-ano nang tinawag niya sa sundalo. Pero ang point lang natin doon, ba't ito binubuhay ngayon? Ito ba dahil sa nagna-number 1 itong si Senator Raffy Tulfo? I honestly don't think so. Gaya nga na sinabi ni Attorney Trixie, no? It has really nothing to do with it. Sa survey? Parang nakita lang ni Raffy Tulfo yung survey as an scapegoat. Pero indeed, it has really nothing to do. It's not even political. Gaya nga ng sinabi ko. It's not a discussion that will anchor sa politics. But basically, it's about, concern to ng society. Ganito. Ngayon, kung ano-anong mga istoryang lumalabas against me, kung ano-anong klaseng mga fake news ang lumalabas sa akin, ayun, mga fake news daw po lumalabas sa kanya. Kaya nga hindi na ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok, dahil palagi simula kasi Senator Raffy Tulfo. Gusto kong sabihin, Senator Raffy Tulfo, na wala akong pakialam sa survey. Oo, ako naman siguro, hindi mo naman ako papansinin at ang tawag nga ng inyong mga kapatid sa akin, sipunin lang naman ako Isang sipuning reporter lang naman ako Ayun. Okay. So, itong part na to, pinaliwanag ni Attorney Libayan na back in the days, sinabihan ng mga Tulfo si Katunying as sipunin na, ulit, nasabi niya?
mga kapatid sa akin, sipunin lang naman ako survey. Oo, ako naman siguro hindi mo naman ako papansinin at ang tawag Ako nga pinansin Di hamak naman Katony, ilan ng ano mo, 726, mas malaki ka pa sa amin ni Attorney Libayan. Ako gakulangot lang, how much more si Apolona pinansin. Ikaw pa kaya? 'Di ba? Subukan mo interviewin si Ma'am Grendy at saka si Ma'am Julie. Tingnan natin kung hindi ka malagay sa sa listahan. nga ng inyong mga kapatid sa akin mo naman ako papansinin at ang tawag nga ng inyong mga kapatid sa akin sipunin lang naman ako Ayun, so once upon a time nga, na-share nga kahapon ni Attorney Libayan na yun yung tawag ng mga Tulfo brothers dito kay Katunying. Knowing that Katunying, nanggaling si Katunying at saka si Erwin Tulfo sa isang network, Pareho silang nanggaling sa ABS-CBN. Sipuning reporter lang naman ako ano po ba? Ano po? Kaya ako, kung ako man po ay may mga pagpuna kay Senator Raffy Tulfo, it is not because of the survey. Wala akong paki sa survey. At hindi naman ako magtataka kung mag-number 1 po kayo sa survey, Senator Raffy Tulfo. Hindi po katakataka yun. Bakit po? Maraming mga Pilipino ang baka gusto kayong gawing presidente. Ito po yung sabi pa ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa article po na ito ng Global. The neophyte lawmaker remains undaunted. Sa kabila nito, wala doon sa survey. Ang sabi niya, tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho. Tama ba? Lapastanganin yung inyong mga bisita at hindi nyo naman pinakikinggan kung paano nyo po nyo bastusin. Nakikita, ang sabi niya, tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho. Dito na Gina G si Katony. Katony, ang kalma lang. Wala si Direk Freddy, yung pinakamagaling sumayaw ng kalma Tama naman. Nakikita niyo naman po ako. Opo, nakikita po namin kung paano po niyo bastusin yung inyong mga bisita. Kitang-kita po namin. Grabe din yan. Ni Katony ulit. Tawa. Senator Raffy, doon sa survey. Ang sabi niya, tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho. Tama naman. Nakikita niyo naman po ako. Opo, nakikita po namin kung paano po niyo bastusin yung inyong mga bisita. Kitang-kita po namin kung paano niyo po lapastanganin yung inyong mga bisita at hindi nyo naman pinakikinggan yung iba doon kapag ka po inyong tinatanong. Pinapunta nyo po sa Senado para po pakinggan nyo lang yung sarili ninyo. Isisisi na naman. Baka isisi na naman to kay Attorney Libayan kasi in-interview niya si Attorney Libayan Baka sabihin na naman ng mga taga-kabilang kubol. Inimpluwensya ni Attorney Libayan itong si Katonying. May mga ganun po kayo, Senator Raffy. Opo, nakikita po namin yun. Tama po kayo dito. Nakikita nyo naman po, sabi niya. Yun daw pagtatrabaho niya. Hindi ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one, sabi niya. Hindi daw po siya nagpapadistract dahil yun daw po ang kanyang personalidad ever since from day one. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ni Senator Raffy Tulfo dito na hindi siya nagpapadistract. Ibig sabihin po ba nun hindi siya tumatanggap ng puna? You tell me, Katonying, you tell me. Kapag ang isang tao po hindi tumatanggap ng puna kahit constructive pa yon, may problema po tayo, Senator Raffy. Wala pong masama if you are undaunted, kung hindi po kayo matitinag nitong kung merong mang name-make news sa inyo, tama po yun. Kung fake news talaga. Pero kung kayo po pinupuna dahil sa inyo pong mga wala na sa lugar na mga gawi bilang isang public servant, halimbawa lang yung ginawa nyo kay Mr. Consunji, ano po, na pumikit lang, kung ano na pinagsasabi ninyo, wala po sa hulog yon. Pupunahin po namin kayo doon. Nag-sorry ba kayo doon? Hindi. Bakit? Baka yun ang paninindigan nyo talaga, Senator Raffy. Dahil ang tingin ninyo, yan personality nyo. Ever since, from day one, yan ang sabi ninyo. Kung ang kahulugan po ninyo na hindi kayo nagpapadistract, hindi nyo kayang magpakumbaba kahit may mali kayong ginawa, wala na po kaming magagawa doon.
Fake news ka naman dyan, Katunying. Ako po, bahala ka sa buhay mo. Dapat sa amin pa lang natututo ka na, Katunying. Kami, binatikos namin si Raffy Tulfo. Although hindi naman lahat. Pero pag binatikos mo si Raffy Tulfo outside of his, pag lumabas na siya sa Senado, whatever he says, na magre-react ka doon, na para sa kanya, kinasisira ng pangalan mo, you're part of the list. Wala na po talaga kaming magagawa doon. Kung meron Star Circle Quest o Star Magic batch, baka mapasama ka sa Oblo batch. No? Mga kababayan, Senator Raffy, wala na po kaming magagawa kung ang pakiramdam ninyo na you will not be distracted, hindi na po kayo makikinig sa pagpuna, and you will never humble yourself kahit na meron po kayong mali, wala po kaming magagawa doon. Ito ngayon naging comment ko, guys, no? Isa sa mga napapaisip din ako, kung tayo nga ganito na nakikita natin kung paano si Idol. Masaya kaya yung mga tao na nasa paligid niya, lalong-lalo na yung mga employees niya? Are they happy working with him? Because we are very unhappy. The way he works, 'di ba? Yung output niya, we don't know. Although, okay, I will quote, no, Barbara Melano. Mabait naman daw yan si Raffy Tulfo at napakamatulungin. We're talking about year 2002, 2001, 2002, somewhere there. Mabait naman. 'Di ba? Pero the way we see him right now, like this, kung paano nakikita ni Katunying yung mali ni Raffy Tulfo, mapapatanong ka talaga eh. Kamusta kaya si Raffy Tulfo bilang isang employer? If that's your personality, sabi nyo nga, from day one, wala na po kaming magagawa doon. Kung ang tingin ninyo ay alam nyo lahat at tama lahat ng ginagawa ninyo, wala na po kaming magagawa doon. Opo. Wala na. Awanin, manong. Halimbawa po, naalala ko tuloy bigla yung isang abogada ng PCSO. Nung nagpapaliwanag po siya, tapos wala naman kayong pinakinggan sa kahit isang paliwanag niya, nung nagsalita po kayo, umiling po sila. Ano sabi nyo? Umiling ka. Sige, umiling ka. Bibigyan kita na para matanggal yung ulo mo sa balikat mo. Salita ba ng isang senador yun? Higi nga, salita ba ng isang... Pero siya, gaya rin ng naging puna ni Katunying before. Pero siya, pag si Raffy Tulfo ang umiling, okay lang. Ayaw niyang iniilingan siya, pero siya, okay lang na siya yung umiling. Diba? Maginoo yun. Pero kung ang tingin po ninyo doon ay... fake news, ang tingin po nyo doon ay pag-atake sa inyo. At you will never be distracted dahil yan na po ang personality nyo ever since from day one, sabi ninyo, wala na po kaming magagawa doon. Hindi po namin kayo kayang pagbaguhin. At wala naman kaming interest na kayo ipagbaguhin. Dahil sa happy yung mga fans ninyo sa inyo At saka kung ito ang gusto ng bayan at kayo po ay gustong bigyan ng iba pang mga posisyon sa pamahalaan, posisyon po ng bayan niya, wala rin po tayong magagawa doon, mga kababayan. Yeah, agree naman tayo dyan. Pero hindi po kami magsasawalang kibo. Exactly. Nang may batayan. Sa panig ko po, I cannot speak for others, pero sasabihin ko po, ang aking damdamin na may batayan. Yeah. Kaya nga sinasabi ko, any government official and employee for that matter is exposed, is open, should be open to criticisms because according to the Constitution, all of you must be accountable at all times to the people. So,
Wala po yun. Kung opisyal kayo ng gobyerno at hindi nyo kayang mapuna kayo, gaya ng pagpuna nyo, at ang totoo, hindi naman pagpuna lang yung ginagawa nyo eh. Kung totoo po yung lumalabas ngayon sa social media na kung paano nyo pinagsalitaan yung isang sundalo habang siya ay nasa operation, habang siya ay nasa operation, you know what, dito ko lang, as we speak, no, dito ko lang na-realize na dapat pala nagkakaroon din pala ng segregation ang thinking class. Bakit? Kasi 4 years ago, di ba nga, 4 years ago, I just came to learn din, no? Very recent lang. So tama nga si Teacher Mark. Very recent lang na tinanggal yung video na yun. Okay? Sa YouTube page ng News 5 Everywhere. For the longest time, it was there. But right after, or was it right after? We don't know. You don't know. I hope now we can have an interview with Secretary Paras kung paano napadaan sa kanila itong ng tawag dito ni PFC Kanlog. Kasi almost from that video, from that vlog nila Secretary Paras, nag-domino effect na siya eh. 'Di ba? Nagsunod-sunod na eh. Nauna lumabas yung video nila Secretary Paras. And after that, the manifesto, then after that, andyan na yung mga survey. 'Di ba? I really don't think that Secretary Paras have the intention na siraan si Raffy Tulfo. Inaano lang niya na nilabas lang ni Secretary Paras ang disappointment niya upon watching yung video. 'Di ba? Iba yun. Ibang klase yun. Ibang klase po yun, Senator Raffy Tulfo. At least, ang pwede nyo sabihin doon, hindi pa naman kayo opisyal ng gobyerno nung ginawa nyo. Pero, sabi nyo, yan yung personality nyo. Ever since, from day one. Ano po? Wala. Sinabi ba niya yan? Sinabi ba niya yan Elmemar Albert? Kahit sinong Pilipinong mamamayan, pwede niyang bastusin. Hindi naman siguro kaya sabihin ni Sen. Ang totoo nun, hindi naman niya aaminin na binabastos niya yung tao, yung bisita niya. Sino ba namang ogag ang aamin na binabastos niya yung kapwa niya? Di ba? Wala naman sigurong ganon. Wala naman. Meron. Meron naman, Katon, ikaw talaga. Meron naman. Ito, Elmemar Albert, hindi siguro sasabihin ni Senator Raffy Tulfo yan. Bakit? Bakit po? Bakit? Tanungin nyo, bakit? O bakit? Hindi niya sasabihin yun. Ang sasabihin niya siguro, I will have to walk out. Hindi po ba, mga kababayan? Naku, Katon, yung konting-konti ka na lang. Malalagay ka na talaga sa +1. Ito, may nagme-message sa atin. Sabi ni Jackie Tolentino, sige ka, Katonying. Ipasabpina ka ni Tulfo sa Senado. Naku, patay ako pagka ginawa niya yun. Baka hindi ko kaya yun. Mahihirapan akong sumagot doon. Nervyoso pa naman ako. Lalo na pag may mga nakikita. Ito naman, kaya medyo malakas ang loob natin dito. Dahil sa solo ko lang dito, minsan nanonood na sa akin yung misis ko. Umalis pa nga eh. Pero, naku, paano nga kaya pag ipapatawag ako sa Senado, anong topic? Palagay ko, baka maihi ako sa salawal doon. Alam niyo na may kaming mga sipuning reporter lang. Baka maihi kami sa salawal. Pag pinatawag kami doon. Anyway, ganun talaga. Baka mapriso ka, Katonying.
Sino yung mga Hindi, yan? pero ako gusto kong klaruhin kung meron mang nanonood na mga fanatics ni Senator Raffy Tulfo o kaya siya mismo, ewan ko, papasinin ba niya katulad ko o yung mga tao niya. Ito, sasabihin ko po sa inyo. Wala po akong pakialam kung mag-number 1 man si Senator Raffy Tulfo at hindi po ako pupuna sa kanya dahil siya number 1. Wala pong kinalaman doon yun. Wala pa pong mga survey na yan, binabanggit ko na po, ang hindi natin, ang mga napupuna natin kay Senator Raffy Tulfo, pagka po siya ay nakaupo dyan sa Senado. Pagka po siya ay nagkukondak ng hearing sa Senado. Wala pa pong survey na yan. So this is not in any way related to this survey. Exactly. Ang atin po, sinasabi natin kung ano yung tingin natin na hindi magandang ginagawa. You know what, Katonyi? We both know, okay? We both know, and I'm sure you will agree with me on this one. Our commentaries really has nothing to do with the survey. Kasi kung ito ay in relation to our survey, to our commentaries, hindi dapat ganyan ang magiging result ng survey. 'Di ba? Kung napapanood ng maraming tao, ilan lang ba views ko? Ilan lang ba views ni Attorney Liban, ni Attorney Claire, ng mga kabatas like nila Kayo, nila Teacher Mark, ngayon nga nagre-rate na si Direk Freddy. It's not even substantial. Kahit pa i-plus mo kaming lahat. Lahat tayo na nagbibigay ng komentary kay Raffy Tulfo. Kahit i-plus mo yan. It will never be enough para sabihin na dahil sa mga commentary videos natin patungkol sa kanya, kaya siya inaatake because of the so-called survey. Wala. Kasi nga kung tungkol sa mga videos natin lahat dito, baka bumagsak sa survey si Raffy Tulfo. Hindi, namamayagpag pa nga eh. Sarili, nobody is paying attention sa ating mga sinasabi. Para isisi niya, no, na kaya naglalabasan to because of the survey. Gawa niya bilang isang servant, public servant, hindi po siya Panginoon. Opo, hindi po Panginoon ang kahit na sino pang opisyal ng pamahalaan. Ang tawag po sa kanila public servant. Ano ibig sabihin ng servant? Tagapagsilbi, tagapaglingkod, alipin, alila. Yan po ang servant. Sino po ang servant? Yung mga opisyal na yan. Kasama na si Senator Raffy Tulfo. Sino ang boss nila? Sino amo nila? Ang public. Ang public po, tayo po yun. So they are accountable to us because we are their bosses. Ano po, mga kababayan? Hindi po siya Panginoon. Alila po siya natin, dapat. Alila po. Pero despite this, kung siya po ay halimbawa dumating ang araw, although sabi ko nga sa inyo, it is how do you call this? Irrelevant para sa akin, irrelevant sa ngayon ang survey para sa 2028 considering 4 years. Wala pa nga 2 taon yung kasalukuyang presidente, nagpapasurvey na kayo pang 2028. Kung sakali man at dumating man yung pagkakataon na ipasya niya, bagamat sinabi niya alisin niyo ako sa, sabi niya dito request ko lang po sana sa mga survey company, wag niyo po isama pangalan ko, please lang, nakikiusap po ako, especially sa 2028. Wala sa utak ko po yan 2028. If ever, kahit na ito sinabi niya, dumating ang pagkakataon na siya tumakbo at siya iboto ng tao, wala tayong magagawa. Bakit? Boboto siya ng tao Ayun, nakikita niyo po sa likod ko, misis ko po yun. Hi! Hi, misis. Say hi. Ay, misis ko po. Ang ganda, no? Yung misis ko, mahilig din sa sipunin. Nagustuhan niya yung sipuning reporter.
Anyway, kung siya po iboboto ng tao, abe, dapat po nating respetuhin yun. Of course. Opo, wala tayong magagawa doon kung siya ay magugustuhan ng mga tao, kung dumating man yung panahon. Ano po? Opo, wala tayong magagawa doon. Spotted si no nonsense. Oh. Babs, kamusta ka? Migo, narcissistic na personality ni Rafi Tulfo, delikado maging moving president, ang maging president. Ewan ko, I do not agree with you. Migo, I do not agree with you. Ang totoo no, hindi ko kayang mag-name calling eh. Hindi natin personality yun eh. Ragna Crimson, ang tanong is, nangyari ba yung mga hindi magandang ginawa ni Tulfo during the hearing at sa program niya with or without the survey? Sagutin nyo nga mga supporters ni Tulfo. Ulitin nga natin. Ang tanong is, nangyari ba yung mga hindi magandang ginawa ni Tulfo during hearing at sa program niya with or without the survey? Well, ang masasabi ko lang doon na Ragna Crimson, ang pagpuna natin sa kanya, walang kinalaman sa survey. Wala pang survey noon nung pinupuna natin siya. Staff, please. Sundalo siya. Sasabihan duwag. Nagkaroon ng epekto sa kanya. He should have supposed to be the last man. Pero nagpaiwan siya kaya napatay. Ito po, para lang malaman ninyo, ang composition po ng Senate Electoral Tribunal, dapat magdesisyon sila sa merit, hindi yung maging kandidato kung siya ay may final conviction ang COMELEC sa kaso. Iwan siya kaya napatay. Bayanica PFC. Okay guys, puputulin na muna natin dito dahil napakahaba na nito. Magpa-part 2 na lang tayo tungkol dito sa sinabi ni Katony. This is para sa akin, it's very timely because meron akong election law subject. So we are going to apply that dito sa sinasabi ni Katony. Okay? Anyway, so dito nga lahat ng sinabi dito ni Katony, super nag-agree tayo. Okay? Especially dun sa part na kung halimbawa tumakbo si Rafi Tulfo by 2028 at siya ay manalo, we have to respect yung pagkapanalo niya as a president or even as a senator, whatever position he planned to run by 2028. Okay? But as of today, i-hold natin yung sinabi ni Erwin Tulfo that he doesn't plan. But anyway, at the end of the day, ako personally, wala akong pakialam. Wala akong pakialam sa survey niya. Wala rin akong pakialam kung tatakbo siya o hindi. I'm living by the moment. Kung ano lang nakikita natin ngayon, yun lang pag-uusapan natin. Kung eventually magbago si Rafi Tulfo because of the commentaries we're making about him, well then and good. We're very happy for you. You could have been a very good senator kung hindi ganyan ang ugali mo, kung hindi ganyan ang pagkatao mo. There's something really wrong with your attitude, Mr. Senator. Diba? I cannot identify exactly kung anong mali or ano yung term na pwedeng gamitin sa klase ng ugali mo. But you have a serious attitude problem. Yan ang totoo. Diba? Ikaw yung tao na gumagawa ng pagkakamali na hindi nakikitang mali yung ginagawa. Pag ikaw na pagsasalitaan ng hindi maganda, diba? Kung ginagawa sa iyo yung ginagawa mo sa ibang tao, galit na galit ka. Pero hindi mo nakikita na yung ginagawa mo sa ibang tao, ginagawa lang din sa iyo ng iba. That's what you call karma. Diba? Niyuyurakan di umano ang pagkatao mo. Yung pagyuyurak mo dun sa tao, dun sa sundalo, hindi ka mali dun. Feeling mo, you have all the rights to say whatever you have said dun sa taong yun. Or not only that,
'di ba? Sa maraming tao na napahiya dahil sa mga nasabi mo. Loob man o labas ng Senado. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Papartuhan natin tong sinabi ni Katunying, pero magpo-focus tayo dito sa topic na kanyang sinabi. I'll see you in the next video guys. Bye!